May kilala ka bang lalaki na kahit hindi sobrang gwapo, parang lahat ng babae napapalingon sa kanya? Yung tipong simple lang, pero pag dumaan parang may kakaibang enerhiya. Hindi siya yung tipong pa-cute pero may dating, may karisma. At ito ang nakakaintriga. Kahit may mas gwapo, mas mayaman o mas social pa dyan, siya pa rin yung napupusuan. Bakit? Kasi ang karisma ng lalaki, hindi nakikita sa mukha. Nararamdaman siya, parang hangin. Hindi mo nakikita pero mararamdaman mo pag dumaan. At minsan, yun ang dahilan kung bakit may mga babae na kahit ayaw na sana nila, hindi pa rin makabitaw. Ngayon pag-usapan natin kung ano nga ba talaga ang karisma ng lalaki na hindi matanggihan ng babae. Saan to nanggagaling at paano mo ito mahuhubog sa sarili mo? Maraming lalaki ngayon ang nagkakamali sa pag-intindi ng karisma. Akala nila karisma ay kagwapuhan. Akala nila kailangan may branded na damit, mamahaling pabango o kotseng pamporma. Pero pansinin mo, bakit may mga lalaking walang ganun pero hindi mo matatanggi ang presensya nila? Yung simpleng tingin lang, parang may sinasabi. Yung boses pa lang, may respeto ka na agad. At kahit hindi siya nagsasalita, parang may authority. Ito yung tinatawag nating magnetic presence. Ang problema, karamihan ng lalaki ngayon nawawala to. Bakit? Dahil sobrang nagiging desperate. Lagi nilang hinahabol ang babae, imbes na hayaan nilang ang babae ang ma-attract sa kanila. Kumbaga parang apoy, ang karisma ay apoy na natural na umiinit. Pero kapag pinilit mong sindihan ng paulit-ulit kahit basa, hindi iilaw. At mas lalo lang siyang mawawala kung puro pilit, puro pagpapanggap. Isipin mo to. Lalaking may karisma, tahimik, kalmado, confident sa sarili. Lalaking walang karisma, maingay, insecure, laging nagpapakita, laging gustong patunayan ang sarili. Sino sa tingin mo ang mas kakit-takit? Siyempre, yung una. Kasi ang babae, hindi lang sa panlabas tumitingin, nararamdaman nila ang energy. Kapag desperado ka, nararamdaman nila yon. Kapag hindi ka sigurado sa sarili mo, ramdam din nila yon. At pag ganon automatic, off na agad ang attraction. Kahit magpapogi ka pa, kahit magpadala ka pa ng 100 messages, kapag wala kang karismang lalaking may paninindigan, hindi ka tatatak. May mga lalaki kasi na masyadong pinapakita na gusto nila, pinipilit ang koneksyon, nagiging available palagi, laging unang magme-message, unang magre-reply, unang lalapit. Ang resulta, hindi karisma ang dating mo, kawalan ng respeto sa sarili. At tandaan mo to bro, ang karisma ay hindi pagpapakita ng kagustuhan, kundi pagpaparamdam ng halaga. May malaking kaibahan yon. Example, may dalawang lalaki, parehong gusto si Maya, si lalaki A. Araw-araw nagchat-chat, nagko-comment sa lahat ng post, laging nagpaparamdam. Si lalaki B minsan lang magparamdam. Pero kapag nagparamdam, may sense, may lalim, may mystery. Sino ang mas nakaka-excite? Si lalaki B. Kasi ang karisma ay lumalabas kapag marunong kang magpigil. Para mas malinaw na isipin mo ang karisma parang kape. Kung masyado kang matamis, nakakaumay. Kung sobrang mapait, hindi rin masarap. Pero kapag tama lang ang timpla, may kick. Yung tipong sa unang lagok pa lang magigising ka. Ganun ang karismatikong lalaki. May tamang timpla ng confidence, mystery at presence. O isa pang metaphor. Ang karisma ay parang musika. Hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Minsan yung mga tahimik na nota, yun ang mas tumatagos. Ganun din sa babae. Hindi mo kailangang magyabang o magpapansin. Minsan, yung katahimikan mo, mas malakas pa sa kahit anong linya ng panliligaw. Ang unang sikreto ng karismatikong lalaki, presence. Hindi basta presensya ha, kundi malalim na awareness ng sarili. Yung kahit wala kang sinasabi, alam mong may saysay ang pag-upo mo, ang tingin mo, ang kilos mo. Ang tawag dito ng mga stoic ay self-mastery. Karamihan sa lalaki ngayon nakadepende sa panlabas. Validation ng babae, correct number ng likes, sino man, papuri ng barkada. Pero ang karismatikong lalaki kalmado kahit walang pansin. Hindi siya nababahala kung wala siyang reaction. Kasi alam niya, ang tunay na halaga ng lalaki ay hindi sinusukat sa atensyon na nakukuha mo, kundi sa kontrol na meron ka sa sarili mo. Example, isang babae sanay sa mga lalaking sumusunod sa kanya. Pero isang araw may nakilala siyang lalaking hindi agad nag-react, hindi agad nagpakita ng motibo. Ngumiti lang, tahimik. Pero sa loob-loob ng babae napaisip siya, bakit parang hindi siya tulad ng iba? Boom. Yun na yung karisma na gumalaw. Hindi mo kailangang magsalita para maramdaman. Sa panahon ngayon ng social media, ang daming lalaki ang nawawala sa presence. Kasi laging online, laging scroll, laging chat.
Walang mystery. Pero ang mga babaeng sanay sa attention, mas na-excite sa lalaking hindi agad nagbibigay nun. Kaya nga minsan, yung lalaking tahimik sa GC, yung hindi nagre-react agad sa story nila, yun pa ang pinag-iinteresan nila. Bakit? Kasi gusto ng babae ng challenge. At ang karisma natural na lumalabas kapag hindi ka nagpapakita ng pangangailangan. Hindi mo sinasabing, please notice me, kundi pinaparamdam mong, kahit hindi mo ako pansinin, ako pa rin to, solid. Gusto mong maging lalaking may karisma? Simulan mo sa pagiging aware sa sarili mo. Hindi sa kung anong gusto ng iba, kundi sa kung sino ka talaga. Kapag alam mo kung sino ka, hindi mo kailangang patunayan kahit kanino. At yung confidence mo hindi galing sa ego, galing sa loob. Tandaan mo tong linya. Ang tunay na karisma ay hindi ipinapakita, kundi ipinaparamdam. Kapag tahimik ka pero marunong kang makinig, kapag simple ka pero buo ang loob, kapag hindi ka nagmamadali sa emosyon, doon nagsisimula ang hindi matatawarang karisma ng isang lalaki. Tanong ko lang bro, may mga babae bang parang nahuhulog sa'yo kahit wala kang ginagawa? O baka naman kabaligtaran kahit anong effort mo, parang wala pa ring dating? Kung oo, tandaan mo to. Hindi lahat ng karisma ay nakikita. Karamihan, nararamdaman sa subconscious level. Ang babae hindi lang nakikinig sa sinasabi mo, nakikinig sila sa enerhiya mo, sa tono mo, sa vibes na ibinubuga mo. At sa video na to, pag-uusapan natin kung paano gumagana ang utak ng babae pagdating sa karismatikong lalaki. At paano mo magagamit yon sa paraang natural, hindi scripted, hindi fake. Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Akala nila, karisma ay dapat maging sobrang confident, maingay o maporma. Pero sa totoo lang, overcompensation lang yon. Kasi kapag sinubukan mong ipakita na cool ka, ibig sabihin sa loob-loob mo, hindi ka talaga naniniwala na cool ka. Kaya ka nagpapakita, kaya ka nagpapanggap. At yan ang unang nararamdaman ng babae. Hindi yung confidence mo, kundi insecurity mo. Ang babae ay parang emotional radar. Kahit hindi mo sabihin, nararamdaman nila kung may duda ka sa sarili mo. Kaya minsan, may lalaking gwapo, mayaman, witty pa pero hindi pa rin makuha ang babae. Samantalang yung simpleng lalaki, chill lang, parang walang pake, siya pa ang hinahabol. Bakit ganun? Kasi ang charisma bro ay hindi performance. Ito ay estado ng isip at puso. Isipin mo to. May lalaking sobrang effort, nagte-text, nag-aalaga, laging nandyan, pero parang wala lang sa babae. Tapos may isang lalaki na hindi naman gaano nag-e-effort. Pero pag nagkita sila, parang may kuryenteng dumaloy. Bakit ganun? Kasi yung isa may try-hard energy. Yung isa may I'm enough energy. At tandaan mo to, ang karisma ay hindi galing sa ginagawa mo, kundi sa paniniwala mo sa sarili mo. Kung naniniwala kang karapat dapat kang mahalin, kung alam mong may halaga ka kahit hindi mo ipakita, ramdam yon ng babae. Ang utak nila instinctively, nadidetect yung mismatch ng kilos mo at ng tunay mong loob. Kapag sinasabi mong okay lang ako, pero halata sa katawan mo na hindi ka okay, nagdi-disconnect ang attraction. Ganun kasimple. Kaya nga minsan kahit naglalakad ka lang sa kalsada, kapag buo ang loob mo relax, confident pero hindi mayabang, titingnan ka ng babae hindi dahil sa mukha mo, kundi dahil may harmony ang loob at labas mo. Ang karisma bro ay parang alon sa dagat. Hindi mo kailangang pigain para lumabas. Kusa siyang dumarating kapag tahimik ang tubig. Kung magulo ang isip mo, hindi lalabas ang alon ng karisma. Pero kapag kalmado ka, confident, grounded, doon nagkakaroon ng rhythm na gustong-gusto ng babae. Kasi gusto ng babae yung lalaking may internal rhythm. Hindi yung parang robot, hindi rin yung palaging nagmamadali. Gusto nila yung kalmadong presensya na nagbibigay ng seguridad at excitement sa parehong oras. Parang amoy din yan bro. Hindi mo nakikita pero naaamoy. Hindi mo kailangan isaboy sa mukha ng tao. Kusa silang lalapit kapag maganda ang amoy mo. Ganon din sa karisma. Hindi mo kailangang pilitin kapag totoo ka. Kapag aligned ang isip mo at kilos mo, inaamoy yan ng babae sa paraan na hindi nila namamalayan. Kaya nga sabi nila, may amoy ng confidence. At hindi ito tungkol sa pabango. Ito ay tungkol sa enerhiya mo. Sa panahon ngayon ng dating apps, ang dami ng lalaking nagiging copy-paste personalities. Pare-pareho ng linya. Pare-pareho ng anggulo ng picture, pare-pareho ng good morning text. Pero yung karismatikong lalaki, hindi niya kailangang magpakita ng sobra. Ang bawat salita niya may lalim, ang bawat reply may timbang, at yung humor niya hindi pilit, natural. Bakit? Kasi hindi siya nagpe-perform. Hindi siya nanghihingi ng atensyon. Siya mismo source ng enerhiya.
Ang babae kapag naramdaman yon parang automatic na curious. Bakit iba siya? At doon na nagsisimula ang attraction. Kaya kung gusto mong maging lalaking may karisma, hindi mo kailangang magbago para sa kanya. Kailangan mo lang makilala kung sino ka talaga. Kasi once na makilala mo ang sarili mo, hindi mo na kailangang patunayan kahit kanino na valuable ka. At dito pumapasok ang psychology ng karisma. Ang utak ng babae ay naturally drawn sa lalaki na emotionally stable at self-aware. Hindi kailangan ng drama. Hindi kailangan ng look at me. Kailangan lang nila ng presensyang may direksyon at may paninindigan. May 3 psychological triggers ang karisma na dapat mong maintindihan. 1. The calmness trigger. Ang kalmadong lalaki ay parang safe space sa isang magulong mundo. Kapag stress na ang babae, kapag ang daming pressure sa paligid, ang lalaki na tahimik pero present, siya ang nagiging pahinga. Hindi mo kailangan maging sobrang alpha o macho. Kailangan mo lang iparamdam na hindi ka nadadala ng emosyon. Kapag marunong kang tumahimik sa gitna ng ingay, charisma yon. Kasi bihira yan ngayon. 2. The mystery trigger. Ang charisma ay may halong misteryo. Kapag lahat tungkol sa iyo ay alam na agad ng babae, nawawala ang thrill. Pero kapag may konting hindi niya alam, dun siya naiengganyo. Halimbawa, imbes na i-post lahat ng ginagawa mo, minsan tahimik ka lang. Hindi dahil nagmamagaling ka, kundi dahil may sarili kang mundo. At gustong-gusto ng babae yung lalaking may sariling mundo. Kasi gusto niyang maging parte nun. Ang lalaki na hindi takot sa katahimikan ay lalaking marunong magpahinga sa sarili niyang kaluluwa. At yan ang nakakakit. 3. The depth trigger. Ito yung pinakamalalim na uri ng karisma. Yung alam mong hindi lang sa jokes, looks o status umiikot ang buhay mo. May paninindigan ka, may prinsipyo, may lalim. Kasi sa totoo lang bro, ang babae ay hindi talaga naakit sa perpektong lalaki. Ang hinahanap nila ay lalaking totoo. Yung marunong mag-isip, marunong magmahal, pero marunong din magpigil. Kapag naramdaman nilang kaya mong kontrolin ang sarili mo kahit gusto mo sila, yun ang ultimate form ng karisma. Si Kevin at si Marco parehong nag-date kay Leia. Si Kevin, sobrang expressive agad sinabi na gusto niya si Leia. Nagplano agad ng future. Halos araw-araw mag-message. Si Marco tahimik pero totoo. Tuwing magkausap sila, nakikinig talaga. Hindi nagmamadali. Hindi rin nangingialam. Guess what? Si Marco ang pinili ni Leia. Hindi dahil gwapo siya, kundi dahil sa presence niya, kalmado pero buo. Naramdaman ni Leia na hindi siya kailangang magpanggap kay Marco. At doon nagsimula ang attraction. Tahimik. Hindi mo nakikita. Pero ramdam mo sa balat mo. Ang lalaki na may karisma, hindi kailangang sumigaw para mapansin. Kasi kahit dumaan lang, may naiwan na pakiramdam. And yung pakiramdam na yun bro, yun ang pinakaayaw mawala ng babae. May mga lalaki na kapag nawala, parang walang nangyari. Pero may ilan na kahit dumaan lang saglit, parang nagbago ang buong hangin sa paligid. Ganun ang karisma. Hindi mo kailangang magtagal para tumatak. Ang kailangan mo lang, maging totoo, maging kalmado, maging buo. How to develop charisma? Step 1. Practice stillness. Bago ka kumilos, huminga muna. Pag may gusto kang sabihin, isipin mo muna. Ang karisma ay lumalabas sa control, hindi sa impulsive na kilos. Step 2. Observe more, speak less. Ang karismatikong lalaki marunong makinig. Kasi sa bawat katahimikan, nagiging mas matalim ang pananaw mo. At yan ang nagiging edge mo sa ibang lalaki. Kasi nauunawaan mo, hindi lang nakikinig. Step 3. Don't chase, attract. Tigilan mo na yung habol mentality. Ang babae ay parang pusa, kapag hinabol mo lalayo. Pero kapag kalmado ka lang, kusa silang lalapit. Step 4. Focus on energy, not looks. Ayusin mo postura mo, lakad mo, tono ng boses mo. Hindi mo kailangang magbago ng mukha. Kailangan mo lang baguhin ang energy na pinapadala mo sa mundo. Ang karisma ay hindi fake aura. Ito ay katahimikan na may lalim. Ang karismatikong lalaki ay hindi nangangailangan ng validation, hindi rin nagpapanggap. Alam niya kung kailan siya magsasalita at kailan tatahimik. At tandaan mo to, the most charismatic men are not the loudest. They are the ones who make silence feel safe. Bro, napansin mo na ba to? May mga lalaki na kahit simpleng t-shirt lang suot parang may dating. Samantalang may iba naman suot na lahat. Branded shoes, mamahaling relo, imported na pabango. Pero parang kulang pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi ang tunay na karisma hindi nabibili. Hindi rin siya nakukuha sa label ng damit, kundi sa enerhiya ng nagsusuot. Ang tanong, paano mo nga ba dadalhin ang sarili mo sa paraang hindi mo kailangang magsalita? Pero mararamdaman ng babae na iba ka?
Diyan tayo magfo-focus ngayon. Pag-uusapan natin kung paano gumagana ang enerhiya, pananamit at kilos ng lalaking may natural na karisma. Yung tipong kahit hindi ka gwapo, may dating ka pa rin. Maraming lalaki ang nag-aakala na ang karisma ay porma, kaya lahat gagawin. Magpapaganda ng outfit, magpapasikat, magpapakyot. Pero sa likod ng lahat ng yan, may kulang pa rin. Kasi bro, kahit anong ayos mo, kung ang loob mo ay insecure, lalabas pa rin yun sa kilos mo. May mga lalaki na naka 3-piece suit pero lutang ang aura, samantalang may lalaki namang nakasando lang. Pero pag dumaan, tahimik ang mundo. Ang problema ng karamihan, pinapaganda nila ang labas, pero nakakalimutan nila ayusin ang loob. Hindi masamang mag-ayos ha, pero kung ang dahilan mo ay para lang mapansin, hindi para maramdaman mo ang sarili mong halaga, then fake confidence lang yan. At sa totoo lang, ramdam ng babae yan agad, isipin mo to. May dalawang lalaki, pareho ng suot, plain white shirt at maong. Si lalaki A pagpasok sa kwarto parang awkward. Nakatungo, hindi makatingin ng diretso, nag-aalangan kumilos. Si lalaki B pagpasok, kalmado. Hindi nagmamadali, relax lang ang lakad. Pag tumingin, steady. Walang yabang pero may presence. Parehong damit pero magkaibang enerhiya. Ang tanong, anong pagkakaiba nila? Si lalaki A, nag-aalala kung ano ang iniisip ng iba sa kanya. Si lalaki B alam na valuable siya kahit walang pumapansin. Yan ang tinatawag na enerhiya ng karisma. Kaya minsan kahit hindi ka gwapo, hindi ka mayaman, hindi ka sikat, basta buo ka sa loob, may dating ka. Kasi tandaan mo, hindi mo kailangang magpakitang tao kung sanay ka ng totoo. Ang karisma bro ay parang liwanag. May ilaw na nakasisilaw. Yung pilit, yung LED na masakit sa mata. At may ilaw na banayad. Parang ilaw ng kandila, tahimik pero mainit. Ang lalaki na may karisma parang ilaw ng kandila. Hindi siya sumisigaw pero nagbibigay ng init sa paligid. At yun ang hinahanap ng babae. Warmth, calmness, authenticity. Hindi mo kailangang maging pinakamaliwanag. Ang kailangan mo lang, maramdaman ng tao na may ilaw ka talaga. Sa panahon ng social media, uso na ang flex culture. Lahat gustong magpanggap na successful. Gustong magmukhang mayaman. Gustong magmukhang confident. Kahit deep inside, puno ng takot. Pero yung mga babae, hindi mo maloloko dyan. Kasi marunong silang magbasa ng energy. Alam nila kung totoo ang confidence mo o facade lang. Kaya nga may mga lalaki na kahit hindi active sa social media, mas kinakausap, mas hinahanap, mas hinahangaan. Kasi sila yung may authenticity. Hindi nila kailangang magpanggap para maging karapat-dapat. Postura at galaw. Ang unang nakikita ng babae ay hindi ang mukha mo, kundi kung paano mo dinadala ang sarili mo. Ang karismatikong lalaki hindi nagmamadali. Ang kilos niya may direksyon. Hindi aligaga, hindi kabado. Yung simpleng paglakad niya, parang alam niya kung saan siya papunta. Subukan mong pumasok sa isang lugar na may postura. Hindi kayabangang postura, kundi grounded confidence. Tuwid ang likod, steady ang tingin. Natural ang paghinga. Hindi nakapose pero may presence. Pro tip, huwag kang tumakbo sa atensyon. Huwag mong pilitin ang connection. Maglakad na parang hindi mo kailangang patunayan kahit ano. Doon mo makikita yung mga tingin ng tao, kusa na lang sumusunod sa'yo. Tos boses at tono. Bro, sa totoo lang, hindi lang sa itsura na dadala ang karisma. Sa tono ng boses din. Kapag mataas, mabilis at puno ng nerbiyos ang boses mo, parang automatic na nawawala ang masculine presence mo. Pero kapag mabagal, kalmado at malinaw ang pananalita mo, nagiging grounding ka sa kausap mo. Lalo na sa babae. Kasi gusto ng babae yung lalaking hindi natataranta. Yung kahit galit siya, kaya mo pa rin siyang pakalmahin sa boses mo. Example, pag may babae na nagsasabing nakakainis ka, huwag mong sagutin ng bakit, ano bang ginawa ko? Sagot mo dapat, kalmado lang. Okay lang yan, relax ka muna, usap tayo mamaya. Boom, instant charisma. Kasi ipinapakita mong may control ka sa sarili mo kahit sa tensyon. 3. Pananamit at disiplina sa sarili. Ngayon, pag-usapan natin yung madalas mali ng mga lalaki. Pananamit. Hindi mo kailangang maging fashion guru para maging karismatiko, pero kailangan mong malaman kung paano ka nagdadala. Ang style ng karismatikong lalaki ay simple pero malinis. Hindi kailangang mamahalin, basta maayos, maaliwalas at amoy respeto. Example, plain dark shirt na fit sa katawan mo. Hindi sobrang sikip, hindi maluwag. Malinis na sapatos, pabango na hindi sumisigaw pero nakakaalala, minimal accessories, watch, bracelet, etc. Pero higit pa dyan, ang tunay na karisma sa pananamit ay disiplina. Kasi kapag maayos ka sa katawan mo,
Ibig sabihin may respeto ka sa sarili mo. At yun ang nararamdaman ng babae. Ang tunay na karisma ay disiplina na hindi mo kailangang ipagyabang. Ang karisma ay parang tubig. Kung saan mo siya ilagay, nag-a-adjust siya pero hindi nawawala ang essence niya. Kaya kahit anong suot mo, kahit saan ka dalhin, basta buo ang loob mo, dadalhin mo pa rin yung aura ng confidence. May lalaki kasi na confident lang kapag nakaayos. Pero pag simpleng damit, insecure na agad. Bro, kapag ganon, ibig sabihin hindi mo pa kilala ang sariling essence mo. Ang tunay na karisma ay yung kahit suot mo lang ay simpleng white shirt, pero dahil buo ka sa loob nagmumukha itong mamahalin. Isang gabi may event, tumating si Liam naka-jacket, simple lang. Tahimik lang siya sa corner, pero bawat babaeng dumadaan napapalingon. Tapos dumating si Rob, maingay, flashy, puro kwento. Sa unang tingin, mas pansinin si Rob. Pero pagkatapos ng ilang minuto, lahat bumabalik ang tingin kay Liam. Bakit? Kasi si Liam hindi nagsisikap magpansin. Siya mismo yung presensya na gusto mong mapansin. Ang pinakamalalim na parte ng karisma ay ang vibe. Hindi mo to mapapeke. Kasi ang vibe mo ay refleksyon ng laman ng isip mo. Kung puno ka ng takot, insecurity o pag-aalinlangan, lalabas yan sa kilos mo. Pero kung puno ka ng tiwala, disiplina at kalma, magiging magnetic ka kahit hindi mo alam. Ang sikreto, huwag mong kontrolin ang iniisip ng babae. Kontrolin mo ang sarili mong enerhiya. Hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Dahil kapag buo ka sa loob, kahit katahimikan mo maririnig ng buong kwarto. Praktikal na paraan para palabasin ang karisma. Step 1, gumising ng may layunin. Bago ka pa mag-ayos, magtanong ka, para kanino ko ginagawa to? Kung sagot mo ay para mapansin, mali agad. Pero kung sagot mo ay para maramdaman kong buo ako, doon nagsisimula ang karisma. Step 2, disiplinahin ang katawan. Mag-exercise hindi dahil gusto mong magpa-impress, kundi dahil gusto mong maramdaman ang lakas mo. Ang karisma ay nagmumula sa energy ng vitality. Step 3, linisin ang paligid. Ang karismatikong lalaki ay hindi lang maayos sa pananamit, maayos din sa espasyo niya. Kasi kung magulo ang paligid mo, magulo rin ang enerhiya mo. Step 4, magbigay ng value sa iba. Kapag marunong kang magbigay ng hindi humihingi ng kapalit, naging magnet ka. Kasi ang tao natural na naakit sa taong nakakapagparamdam ng abundance. Kapag buo ka sa loob, kahit anong isuot mo, magiging karismatiko ka. Kasi hindi mo hinahanap ang validation sa labas. Nagmumula ito sa loob mo. Ang tunay na karisma ay self-respect in motion. At kapag marunong kang magdala ng sarili mo sa katahimikan, ang bawat galaw mo nagiging mensahe. Alam ko kung sino ako at hindi ko kailangang ipaliwanag. Alam mo ba, bro? Ang pinakamakapangyarihang uri ng karisma ng lalaki ay hindi yung kaya mong paikutin ang ulo ng babae sa itsura mo, kundi yung kaya mong paikutin ang emosyon niya nang hindi mo sinasadyang kontrolin, yung kahit hindi ka laging present, naiisip ka pa rin niya. Yung kahit hindi mo siya laging kausap, nararamdaman pa rin niyang konektado kayo. Yan ang tinatawag na emosyonal na karisma. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap, kundi sa kakayahan mong magparamdam ng lalim at seguridad sa kaluluwa ng babae. Ngayon pag-uusapan natin ang pinakahuling piraso ng karismatikong presensya, kung paano mo magagamit ang emosyon, empathy at tahimik na confidence para mahulog siya sa iyo ng kusa. Maraming lalaki ang hindi marunong humawak ng emosyon, lalo na pagdating sa babae. Kapag nagagalit ang babae, nadadala sila. Kapag umiiyak ang babae, nagpapanik. Kapag nagiging cold ang babae, agad silang nagmamadaling habulin. Ang problema, kapag ganun ka, nawawala ang emotional frame mo. At pag nawala yan, automatic, nawawala rin ang karisma mo. Kasi ang babae subconsciously, hinahanap ang lalaking marunong humawak ng emosyon. Hindi yung sabay silang nadadala ng alon, kundi yung kayang magtimo ng barko kahit may bagyo. Ang emotional na karisma ay hindi pagiging cold o walang pake, kundi pagiging steady kahit puno ng emosyon ang paligid. Isipin mo to, bro. Kapag may lalaki na laging umiiyak sa rejection, laging nagagalit kapag binibiro, o laging nagmamadaling magpaliwanag kapag may issue, ang babae hindi nakakaramdam ng security sa kanya. Pero kapag may lalaki na kalmado kahit may tension, yung kayang ngumiti kahit may drama, yung marunong manahimik kapag may gulo, ang babae nararamdaman niyang ligtas siya at doon siya nagsisimulang mahulog. Kasi sa totoo lang, hindi hinahanap ng babae ang lalaking perpekto, hinahanap nila yung lalaking marunong magpahinga ang puso nila. Kapag marunong kang humawak ng emosyon, nagmumukha kang bihasa kahit hindi mo sinasabi. At yun ang pinakamalalim na anyo ng karisma, hindi mo kailangang ayusin ang problema ng babae.
Kailangan mo lang manatiling matatag habang hinaharap niya ito. Ang emosyonal na karisma ay parang apoy sa malamig na gabi. Hindi siya sumisigaw ng init. Pero kapag nandyan ka, parang biglang nagiging komportable ang lahat. Ang babae, kapag nasa tabi mo at ramdam niyang kalmado ka, hindi niya alam kung bakit, pero parang gusto ka na niyang yakapin. Hindi dahil sa itsura mo, kundi dahil nagiging ligtas siya sa paligid mo. May dalawang lalaki, parehong may gusto kay Jessa. Si Ramon laging expressive. Kapag nagtatampo si Jessa, agad siyang nagpapaliwanag. Agad siyang nagsosorry kahit hindi pa alam kung bakit. Si Miko tahimik lang. Nakikinig, hindi nagsasalita agad. Pero mararamdaman mong naririnig ka niya. Sa dulo si Miko ang pinili ni Jessa. Hindi dahil mas pogi, kundi dahil mas steady. Si Ramon laging emosyonal. Si Miko, marunong humawak ng emosyon ng babae nang hindi siya natatangay. Ganon kasimple. Hindi kailangan ng sobrang effort. Kailangan lang ng presence at composure. 3 elemento ng emosyonal na karisma. 1. Kalmadong puso. Ang unang hakbang sa emosyonal na karisma ay kalmadong puso. Kapag may problema, huwag agad mag-react. Pag may babae na may attitude, huwag mong sabayan. Kasi ang totoong karisma ay hindi nagmumula sa pagkontrol ng iba, kundi sa pagkontrol ng sarili mo. Example, kapag nagagalit siya at sinabing, bahala ka kung ayaw mo. Ang sagot mo ay hindi, edi wag. Ang sagot mo ay simpleng, sige, pagkalma ka na, usap tayo. Boom. Hindi mo siya inaway. Pero hindi mo rin siya pinayagan na dalhin ka sa gulo. At sa isip niya, bakit ganun hindi ko siya kayang i-ignore? Yan ang karisma. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil marunong kang maging bato sa gitna ng bagyo. 2. Empathy na may hangganan. Ang karismatikong lalaki ay marunong makiramay pero hindi nadadala. Marunong makinig pero may sariling center. Kasi ang lalaki na sobrang lambot nawawala ang respect at ang lalaki namang sobrang tigas nawawala ang koneksyon. Ang balance, yung malambot ang puso pero matatag ang paninindigan. Example, pag umiiyak siya at sinasabi, wala ka namang pake sa nararamdaman ko. Hindi mo kailangang sumabay sa drama. Sasabihin mo lang, mahalaga sa akin kung ano nararamdaman mo, pero hindi ko hahayaang sirain yan ang respeto natin sa isa't isa. Hindi mo siya kinokontrol, pero pinaparamdam mong buo ka pa rin. Yan ang tipo ng energy na nagdadala ng respeto at desire. 3. Emotional na maturity. Ang emotional na maturity ay kakayahang umunawa ng damdamin mo bago mo ito ilabas. Kung mabilis kang mag-react, nawawala ang essence ng karisma. Kasi ang karismatikong lalaki, hindi agad kumikilos sa emosyon. Pinoproseso muna niya bago niya iparamdam. Ang lalaking may emotional na maturity ay yung kaya mong maramdaman ng lungkot, galit o selos nang hindi mo kailangang ilabas agad. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangan mo ipakita. Pero lahat ng nararamdaman mo kailangan mong maintindihan. Sa panahon ngayon, ang daming lalaki ang nawawala sa emotional awareness. Lagi silang either sobrang cold o sobrang clingy. Pero ang babae, gusto niya ng lalaking steady. Yung marunong magpahayag ng emosyon, pero hindi nagiging alipin ng emosyon niya. Kapag marunong kang mag-handle ng tension, nagiging rare ka sa paningin ng babae. Kasi bihira na ngayon ang lalaking may lalim at kalma sa parehong katawan. Ang emosyonal na karisma ay parang ilog. May agos, may lalim pero hindi sumasabog. Tahimik lang siyang umaagos pero ramdam mong buhay siya. Ganun ka dapat. Hindi kailangan ng drama. Ang bawat kilos mo dapat may flow, hindi forced. At ang bawat salita mo hindi galing sa galit, galing sa awareness. Kung gusto mong maramdaman ng babae na hindi kanya kayang bitawan, hindi mo kailangan ng grand gestures. Kailangan mo lang iparamdam sa kanya na kahit anong emosyon meron siya, kaya mo siyang saluhin, pero hindi mo kailangang sabayan. Kasi sa totoo lang, ang babae ay hindi hinahanap ang lalaking perpekto. Hinahanap nila yung matatag habang nakakaintindi. At yun bro, ang emotional na karisma. Ang pinakamalakas na lalaki ay hindi yung kayang sumigaw, kundi yung kayang ngumiti kahit masakit at manatiling mabait kahit nasasaktan. Kasi dun mo makikita kung gaano kalalim ang kaluluwa mo. At doon din nagsisimula ang karismang hindi na lang pang panlabas, kundi pang espiritu. Paano ihasa ang emotional na karisma? Step 1. Alamin ang emosyon mo bago mo ito ipakita. Pag naramdaman mong naiirita ka, huminto ka muna. Huwag kang mag-text agad. Huwag kang magdesisyon habang mainit ang ulo. Ang lalaking marunong maghintay bago magsalita, karaniwang mas naiintindihan kaysa sa lalaking laging nagmamadali. Step 2. Practice emotional awareness. Araw-araw tanungin mo sarili mo, anong nararamdaman ko ngayon? Bakit?
Kasi kung hindi mo kayang maintindihan ang sarili mong emosyon, paano mo iintindihin ang emosyon ng babae? Step 3. Magbigay ng empathy, hindi validation. Kapag malungkot siya, huwag mong sabihing huwag ka nang umiyak. Sabihin mo, gets ko kung bakit mo yan nararamdaman. Nandito lang ako. Hindi mo kailangan ayusin siya. Kailangan mo lang maging sandigan. Step 4. Gumamit ng silence as strength. Hindi lahat ng sitwasyon kailangan ng sagot. Minsan mas nakakaakit yung tahimik ka pero present. Yung mga babae gustong-gusto yung lalaking marunong manahimik ng may purpose. Tahimik paulit-ulit pero laging naroon. Ganon din ang karismatikong lalaki. Hindi mo kailangang makita palagi. Pero kapag nandyan ka, maririnig at mararamdaman ka. Example conversation. Babae, hindi mo naman ako naiintindihan. Lalaki, baka hindi ko nararamdaman lahat pero gusto kong maramdaman. Sabihin mo ano ba talaga ang nasa isip mo. Simple, walang halong drama. Pero sa ganitong uri ng presence, ang babae ay natutunaw. Hindi dahil sa salita, kundi sa kalma at intensyon ng boses mo. Ang tunay na karisma ay hindi lang nakikita sa tindig o pananamit, kundi sa paraan mong manahimik kapag lahat na ay maingay, sa paraan mong magmahal ng hindi nagmamadali, at sa paraan mong maging sandigan kahit ikaw din ay pagod. Kung natapos mo ang video na to, ibig sabihin handa ka ng gawing panloob at panlabas ang karisma mo. Ngayon ang tanong, kaya mo bang maging lalaking hindi lang kaakit-akit sa mata, kundi sa isip at kaluluwa ng babae? Kung comment mo sa baba. Tahimik pero matatag. At kung gusto mo ng bonus video tungkol sa dark side ng karisma, paano maging misteryosong lalaki na hindi nakakalimutan, i-comment mo rin. Gusto ko ng dark charisma. Salamat sa panonood.